Good evening po sa ating lahat mga kapatid. Welcome po sa ating daily evening devotional. At ngayon po ang ating pag-aaralan ay may pamagat na The Better Inheritance. Ito ay mababasa sa devotional book ni Sister White na Sons and Daughters of God. Ngayon po ay June 30, last day of June. At purihin po ang Panginoon sa kanyang pag-iingat sa bawat isa sa atin sa buong buwan ng Hunyo. At ngayon po ay ang ating key text mababasa sa 1 Peter 1:4, An inheritance incorruptible and undefiled, and that fadeth not away, reserved in heaven for you. Ito po ay isang pangako ng Panginoon na tayo ay magmamana ng isang kayamanan na hindi nasisira, wala pong kapintasan at hindi kumukupas na inihanda ng Diyos sa langit para sa atin. Our petitions to God should not proceed from hearts that are filled with selfish aspirations. God exhorts us to choose those gifts that will redound to His glory. He would have us choose the heavenly instead of the earthly. So yung mga panalangin po at kahilingan natin sa Panginoon ay hindi po nawa magmumula sa mga puso natin na sarili lang nating kapakanan ang iniisip, kundi yung mga panalangin sana natin ay hindi lang para sa atin kundi pati na rin sa iba. At ninanais po ng Panginoon na piliin nawa natin ang mga biyaya na nakapagbibigay kalwalhatian sa kanyang pangalan, at piliin nawa natin ang mga bagay na makalangit kesa sa makamundo. Sabi nga 'di ba sa Bible, set your affection on things above, not on things on the earth. Kasi ang mangyayari kapag masyado na tayong engrossed sa mga bagay dito sa mundo, ay makakalimutan na natin ang Panginoon at mawawalan na tayo ng ugnayan sa Kanya. Kaya we are urged to focus sa mga bagay na makalangit at hindi sa mga bagay na makamundo. Minsan kasi gawa ng masyado tayong consumed sa mga bagay dito ay nakakalimutan na natin na mayroon palang inihanda ang Panginoon sa langit na mas higit pa kesa sa mga bagay na maaari nating makuha dito sa lupa. He throws open before us the possibilities and advantages of a heavenly commerce. He gives encouragement to our loftiest aims, security to our choicest treasure. Ang Diyos po ay nagbubukas ng mga pinto o mga pagkakataon para sa atin na magkaroon ng mga pagpapala at biyaya. At sa pamamagitan po ng pagkikipag-ugnayan sa Diyos, mayroon tayong mga dakilang possibilities and advantages na naghihintay sa atin. At siya po ay nagbibigay sa atin ng inspirasyon at lakas ng loob upang tuparin ang ating mga pangarap at mga layunin, lalo na't naaayon ito sa kanyang kalooban. At nagbibigay din siya ng proteksyon at katiwasayan sa ating mga pinakamahalagang bagay, katulad ng ating pamilya, katulad ng mga bagay na itinuturing natin na kayamanan. When the worldly possession is swept away, the believer will rejoice in his heavenly treasure, the riches that cannot be lost in any earthly disaster. So kung ang isa pong mananampalataya ay nawalan po ng material na bagay, although makakaramdam pa rin ng lungkot, pero yung joy na nasa puso ay mananatili yun. Mananatiling may kaligayahan at kapayapaan. Kasi iba yung joy at iba din yung happiness. Yung joy ay hindi nakabase sa external factor. Mawalan ka man ng pera, mawalan ka man ng trabaho, andun pa rin yung kaligayahan at kapayapaan sa puso mo. Kasi alam mo na may treasure, totoong kayamanan na nag-aantay sa'yo sa langit na hindi nasisira ng kahit anumang sakuna dito sa mundo. How sad it is that men turn from the immortal inheritance and live for the gratification of pride, for selfishness and display, and through submission to the rule of Satan, lose the blessings which they might have both in this life
and in the life to come. Malungkot man po isipin mga kapatid, pero ito kasi yung realidad ng mundo ngayon, na tinalikuran ng tao ang walang hanggang gantimpala mula sa Diyos at nabubuhay para lamang sa sariling kasiyahan, pagmamataas, at pag-show off sa mga bagay na meron sila. At dahil sa pagsunod nila sa mga tukso ni Satanas, ay nawawala nila ang mga pagpapalang maaaring sana nilang makamtan ngayon at sa hinaharap. Ito po ay gawa ng pagmamahal sa sarili. Kasi yun naman talaga ang pinopromote ng mundo ngayon na love yourself, which is very opposite sa prinsipyo ng Bible. Ang sabi, love God with all your heart, your mind, your soul, and your strength. So si God pala ang mamahalin, higit sa lahat ng tao, even sa sarili mo. So sabi sa 1 John 2:15, do not love the world or anything in the world. If anyone loves the world, love for the Father is not in them. For everything in the world, the lust of the flesh, the lust of the eyes, and the pride of life, comes not from the Father, but from the world. The world and its desires pass away, but whoever does the will of God lives forever. They might enter into the palaces of heaven and associate on terms of freedom and equality with Christ and heavenly angels, and with the princes of God, and yet, incredible as it may seem, they turn from heavenly attractions. So, may mga pagkakataon po sana na ang mga tao ay makapasok sa mga palasyo ng langit at nakikipag-ugnayan ng malaya at pantay-pantay kang Kristo, sa mga anghel at pati na rin sa mga pinuno ng Diyos. Ngunit sa kabila ng napakagandang pagkakataong ito, sa kabila ng kahanga-hangang alok ng Panginoon, mas pinipili pa rin ng tao ang tumalikod sa mga makalangit na kagandahan at pinili na magpakasasa sa mga pansamantalang kasiyahan na madaling mawala at hindi po nagbibigay na tunay na kasiyahan. Satan is contending for the souls of men. He would not have them catch a glimpse of the future honor, the eternal glories laid up for those who shall be inhabitants of heaven, or have a taste of the experience that gives a foretaste of the happiness of heaven. So, si Satanas po ay lumalaban po siya para sa mga kaluluwa ng mga tao. Ginagamit niya ang kanyang mga deceptions, kanyang mga devices at tukso upang i-distract ang mga tao mula sa Diyos at mula sa mga biyayang inihanda ng Diyos para sa atin. And sinisika po ng kaaway na pigilan ang mga tao na makita ang mga magiging karangalan at walang hanggang kaligayahan na inireserve po ng Diyos para sa mga tao magiging mamamayan ng langit. At ayaw po ng kaaway na makita ng mga tao ang mga biyayang ito at maunawaan ang kahalagahan nito. At sinusubukan din po ng kaaway na pigilan ang mga tao na maranasan ang mga karanasang nagbibigay ng parang patikim ng kaligayahan ng langit dito sa lupa. At ito po ay ang mga karanasang nagdudulot ng pag-asa at kagalakan na nagmumula sa Diyos. So, yung mga bagay na yun ayaw po ng kaaway na maranasan natin at gusto niya na mawala sa isip natin na mayroon palang biyaya na inihanda ng ang Panginoon para sa atin doon sa langit. Those who accept Christ as their Savior have the promise of the life that now is, and that which is to come. The lowliest disciple of Christ may become an inhabitant of heaven, an heir of God to an inheritance incorruptible that fadeth not away. So, ang mga tao po na tumatanggap kay Kristo bilang kanilang tagapagligtas ay may pangako ng buhay na kasalukuyang nararanasan at ng buhay na darating pa. At sabi pa dito na kahit ang pinakamababang alagad ni Kristo ay maaaring maging mamamayan ng langit at tagapagmana ng biyaya mula sa Diyos. Dahil wala pong pinipili si Kristo. Hindi po siya nakabase sa anong estado mo sa buhay.
Kung ano ka man, basta tanggapin mo lang siya bilang personal na tagapagligtas, ay handa po siyang magbigay sa iyo ng biyaya ngayon at pati na rin sa hinaharap. Oh, that everyone might make choice of the heavenly gift, become an heir of God to that inheritance, whose title is secure from any destroyer, world without end. Oh, choose not the world. So, sana po na ang bawat isa ay piliin ang biyayang makalangit na inihahandog ng Diyos. Dahil napakahalaga po ang pagpili ng mga bagay na spiritual over material things. At ang lahat po ng sumasampalataya kay Kristo ay tinatawag na magiging mga tagapagmana ng biyayang inihanda ng Diyos. Ito ay isang biyaya at kayamanan na walang makakawasak. Hindi po siya tulad ng mga material na bagay na pansamantalang naglalaho. Huwag po sana nating piliin ang mundo. Huwag po sana tayong magpatali sa mga bagay ng mundo na nagdudulot lamang ng pansamantalang kaligayahan at pagkasira ng spiritual na buhay natin. Pagdarasal naman natin na mabulag tayo sa mga bagay na nakakapag-distract sa atin upang makita natin yung kalooban ng Diyos sa buhay natin. At dito po nagtatapos ang ating pag-aaral ngayong gabi. At nawa po ay mas piliin natin ang mga makalangit na bagay na naglalast forever kesa sa mga bagay dito sa mundo na naglalaho lang. Dahil sabi po sa 2 Corinthians 4:18, so we fix our eyes not on what is seen, but what is unseen. Since what is seen is temporary, but what is unseen is eternal. Good evening po sa ating lahat muli at God bless.